Our message about the complete salvation. And let's go to Luke chapter 15, verse 7. The Bible says, I say unto you that likewise, joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons which need no repentance. Mga kapatid, we have a complete salvation. Nag-umpisa po yan sa regeneration, nang tayo ay binuksan ng Panginoon ang ating mga isipan, ating puso, ang ating tainga. Binuksan niya ang ating understanding, ang ating mata. Nilagay niya tayo mula sa kadiliman, binigyan niya tayo ng liwanag. That is regeneration. Now, after tayo ay binuksan na, naintindihan na natin ang preaching of the Word of God. Kaya ngayon, we enjoy the preaching of the Word of God. We enjoy reading the Bible. Others don't. No? Others, para sa kanila, it's boring, it's torture, it's conflicting, it's confusing. It's contrary, and yung iba, ang sinasabi nila, it's corrupted. It's not reliable. Yan ang dating ng Holy Scriptures sa mga hindi ligtas. Pero sa atin, ito ay sweet words. Sabi nga ng kanina nung binasa nating Psalm 19, no? The law of the Lord is perfect, converting the soul. So, ang daming dapat tayong mag-enjoy every time we read and we hear the Word of God. Every time we come together and meditate and go around breaking the bread of life. Ito po ay isang enjoyable experience para sa mga tunay na ligtas. At dahil dito, tayo ay mayroong Holy Spirit na nagkumilos para sa ating repentance at saka sa ating faith. So, bago ka na save, bago na kompleto ang kaligtasan mo, nag-umpisa yan sa regeneration or being born again. Pagkatapos ng being born again, iahatid ka niyan sa understanding of the Word of God. Pagkatapos na naintindihan mo na, syempre, nako-convict ka. Kasi, yung mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo, na ikaw ay makasalanan, na siya ay mamamatay para sa mga makasalanan, naisip mo, ikaw ay makasalanan. Naisip mo, ikaw ay may pagbabayaran na kasalanan. At patuloy kang gumagawa ng kasalanan. Hindi mo mapigil ang sarili mo sa kasalanan. So, yan ay nagbibigay ng dalamhati sa mga hinihipunan ng Panginoon. So, bago ka napunta, ang dulo kasi niyan ay yung tinatawag na justification. Kapag ikaw ay dineclare na justified, then you are free, then you are saved, then you have everlasting life, then your sins are forgiven. That is the end result and the beginning of life. The end result, kasi ang kaligtasan ay instant, hindi installment. Tandaan po natin yon. Ang kaligtasan ay instant. Pagka binigay na yan sa iyo at tinanggap mo na yan, tapos na ang transaksyon tungkol sa kaligtasan. Hindi yan kailangan ng Panginoon. Dagdagan mo po yung kaligtasan ko. Kasi parang kapos. Hindi na. Minsan, di ba, nagtitimpla tayo ng kape. Instant na nga yung coffee, pero parang kulang. Para malabnaw. So, anong ginagawa natin? Dadagdagan pa natin. At minsan, hindi ka pa kontento sa coffee, dadagdagan mo pa ng creamer. At hindi ka pa kontento sa creamer, dadagdagan mo pa ng Milo.
Oh, ganun ako magtimpla ng kape ngayon eh. Oo, masarap yun. May caramel pa. No? So, parang gusto mong gayahin lagi ang Starbucks eh. Gusto mong gayahin lagi yung coffee bean and tea leaf eh. Pero ang gastos mo ay 30 pesos lang, sila 150. Diba? So, nag-experiment ka everyday sa tuwing magtitimpla ka ng kape. Pero ang kaligtasan, hindi timplado, hindi tinitimpla. Pag binigay sa iyo yan, tapos na. Timplado na ng Panginoong Jesucristo. Yung dugo niya ay naibus niya na para sa iyo. Yung kanyang righteousness ay ikinumpleto na niya habang nandito siya sa lupa. Tinanggap na ng Ama lahat ng kanyang kabayaran. It is finished. So when you receive it, you don't need to add anything to it. That is the problem with Catholic faith. Kilala naman nila si Kristo eh. Alam naman nila yung pagpapako sa krus. Alam nila na may kaligtasan, alam nila na may grace, alam nila na ang repentance, alam nila ang faith, pero gusto nilang dagdagan, parang kulang ang timpla. Dadagdagan pa namin, i-maintain pa namin. Ganon din yung mga kapatid nating mga Pentecostal. Hindi natin sinasabi lahat yan ay puro mga hindi ligtas dahil hindi baptist. Ang sinasabi lang natin, hindi nila naiintindihan ang tunay na completeness ng kaligtasan ng Diyos. Kaya, it is up to you, mga kapatid, to teach, magtiyaga, magturo, mag-invite. Dahil marami ang ligaw. Maawa tayo sa mga ligaw. Hindi natin, ang pagliligtas sa Diyos yan. You don't need to say, kailangan ay trabahuhin ko to para baka pag bumitaw ako dito, baka hindi maligtas. Hindi. Maaring habang tinatrabaho mo, naligtas na pala. Pwede ba yon? Habang ikaw ay nagpipreach, habang ikaw ay nagtatrabaho, habang ikaw ay nag-i-invite, naligtas na pala. Yan ang nangyari kila Peter. Kaya sa bahay ni Cornelius. Diba? While he was yet preaching, the Holy Ghost fell on them. So hindi pa tapos yung message ni Peter, bumagsak na ang banal na espiritu sa mga lahat sa sambahayan ni Cornelius. So, hindi natin masasabi kung kailan magliligtas ng kompleto ang Panginoon kasi yan ay sa puso yan kumikilos ang Panginoon. Faith and repentance happens in the heart. Justification is declared by God, not by the pastor or the preacher. Not by the Bible study leader. It doesn't need an examination na, kamusta? Ano na ngayon? Tapos, pag mali, ay, hindi ka paligtas. Mali sagot mo. Hindi ganon. Minsan, hindi lang niya ma-express. Pero, alam na niya, naniniwala, sumasampalataya na siya. Kumilos na ang Panginoon, nandun na yung Holy Spirit. Pero hindi natin nakikita yon tayong mga soul winner. So just keep working. Tapos itama lang natin. Yun ang trabaho natin. Pagka nakita mo, na-detect mo, hindi naintindihan ang completed salvation, trabahuhin mo pa. Hanggang sa matuwa ka na rin kasi siya mismo nagsasabi na mayroon na akong buhay na walang hanggan. Tuntuan na siya. Napatawad ng aking mga kasalanan. Salamat sa Panginoon. At salamat sa iyo, pastor. Salamat sa iyo, preacher. Ay, huwag mo akong pasalamatan. Hindi ako nagligtas sa iyo. Instrumento lang ako. Kaya yung mga nagbibilang, di ba? May mga newsletter ng mga church. Kalagay, 10 save. O di kaya, papataasin nila ng kamay. Tapos, kukunan nila picture. Sasabihin nila,
I had a Bible study and 20 were saved. Paano mo nalalaman yun na tumaas lang ng kamay? Tumaas ang kamay, ibig sabihin, naniniwala sila rin sa sinasabi mo. That is the best and most friendly description. Sumunod sila sa prayer mo, ibig sabihin, napasunod mo sila, naniniwala sila. No? Pero yung tunay na kaligtasan is not a guarantee na porket nag-pray, tumaas ang kamay, pumirma ng card, save na nga. Dahil tayo mismo dito ay marami na may mga members pero nawala. Naging faithful, naging givers, supporters, at soul winners din. Pero, pumunta sa kabilang bakod. Diba? Sabi nga nila, so makabilang bakod. Oh, meron ding adultery in the heart sa pananampalataya. Kala mo, tuwan-tuwa ka na kasi ang dami na nating na soul win, ang dami naging member, ang dami na baptized. Tapos biglang, bira. Ano nangyari yun? Because, Panginoon nang nagliligtas, hindi tayo. So, things that happen after repentance. That is number 1, Luke 15:7. There is joy in heaven. So, pagka merong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, importante ang repentance. We preach repentance here in SGBCI. Naniniwala tayo na ang tao ay nare-realize niya na siya ay bulok, siya ay makasalanan, siya ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. At naniniwala tayo na ang isang taong nililigtas ng Diyos ay hahanapin niya ang solusyon kung nalaman niya siya ay bulok. Dahil kahit naman hindi ka save, pag nalaman mo na may bulok o nabubulok sa kwarto mo, naamoy mo, makakatulog ka ba ng mahimbing? Sa kusina mo, amoy bulok. Masarap bang kumain habang may katabi ka na bulok? Ganun din yung pakiramdam ng isang tao na nililigtas ng Panginoon, binigyan ng repentance ng Panginoon, mararamdaman niya siya ay bulok. Hanggat hindi niya nasosolve yun, hindi siya masaya sa buhay niya. Yan ang pakiramdam ng in the verge of repentance. And I hope, briefly or maybe in a long way, you felt that. You underwent that stage in your life. That you felt, di ako karapat-dapat. Di ba? Yung isang tao na naramdaman niya yung kabulukan niya, Luke 18, there was a parable of the publican and the Pharisee. Luke 18:13. The publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven. Yun ang estado, pakiramdam ng isang taong alam niya na may problema siya sa Diyos. Tayo nga, di ba, pag may problema tayo sa teacher, nung tayo estudyante pa, galit na galit yung teacher kasi hindi ka nakagawa ng assignment. Bakit di ka gumawa ng assignment? Nakakatingin ka ba ng diretso? Di ba, nakatungo ka lang? Ha? Kung nakakatingin ka ng diretso tas nakangisi ka pa, pasaway ka. Di ba? Parang, pakialam mo. Parang masyado ka entitled. Pero ang normal na estudyante, pag late, hindi nakagawa ng assignment, nahuli na nag-cheating, or bagsak, hindi ka makatingin. He cannot lift up his eyes. And I'm sorry. Kahit nakabangga ka, siyempre, inaamin mo. Nahuli ka ng pulis, inaamin mo. Sensya na, sir. Hindi ka papatawarin ako, sasabihin mo. Boss, okay lang yan. Boss, okay lang yan.
Violation, okay lang yan. Sige, see you later. Yun ang mga unrepentant. Pero yung repentant na naka-violate siya at nakabangga siya, hindi makakatingin. So ito yung publican. Cannot lift up so much as his eyes unto heaven because he knows he has done bad things in front of God. And then, ito pa ang sumunod, he smote upon his breast. So, yan na. Pag binigyan ka ng repentance ng Panginoong Diyos, diba? Parang, ang bigat sa'yo. Nararamdaman mo yung weight of sin, yung guilt of sin, nararamdaman mo. Hindi kagaya ng ibang mga nakita ko na, sabi ng preacher, sabi ni Pastor Tatay Abante, sino sa inyo ang gustong maligtas? Punta kayo dito sa harapan, luhod kayo. Yung mga young people doon sa likod, magkahawak kamay pa, nakatawa. Kami po, nagmamarcha pa harap, tas luluhod. Sabi ko, andun din ako sa harap kasi kumakanta ako nung Just as I Am. Pira naman to. Save. Wala man lang guilt of sin na nararamdaman. Parang nagwo-walk in the park lang, nagpapasyal sa luneta, walang pera. Diba? Ganun ang attitude. So wala. Yun lang, dun mo na huli silang makita, tapos wala na. But this publican, sabi niya, he smote upon his breast, saying, God, be merciful unto me, a sinner. So, nakikita mo yung marks of true repentance sa puso ng isang tao. And I hope na tayo nagkaroon ng ganyan. No? Karoon tayo ng moment sa buhay natin na talagang naramdaman natin na mabigat yung kasalanan natin. It's called the weight of sin. And iba-iba tayo, no? Merong mga hindi masyadong masamang tao. 'Di ba? Kung ikaw ay pinalaki ng magulang mo na maayos, halos iisipin mo saan ba ako magre-repent? Di naman ako basagulero. Di naman ako nandadaya sa exam. Masunurin naman ako sa magulang. Pagka inutusan ako, susunod ako. Hindi ako nagmumura. Hindi ako nagiinom. Saan ako magre-repent? Itong magkapatid na to, sila Evan, siguro, mabait na bata yan, Sa tingin ko pa lang, hindi ko alam kung salbahing bata sila, pero mukhang mabait na bata So, paano ka magre-repent kung mabait na bata ka? No? Because you are self-righteous. That is what you repent about. Yung sasabihin mo, wala naman akong kasalanan na dapat i-repent. Yun yung i-repent mo. Dahil, hindi mo nahalata ang sinfulness of sin. Yun ang nangyari kay Brother L. Nung sinabi, ikaw ba nagsisi na sa iyong mga kasalanan? Napansin niya, simula nung bata, pinalaki siya maayos Pinalaki siya sa Baptist Church. So naisip niya, ito ang problema ko. Iniisip ko na mabuting tao ako sa harap ng Diyos. Yun ang dapat kong pagsisihan. Self-righteousness is a big sin. And that is the sin of the Pharisees. Self-righteousness. So, ito yung kasalanan nitong Pharisee na to. Sabi niya sa kanyang, basahin natin, Luke 18, kung ano yung kasalanan ng Pharisee. Kasi nagpe-pray din siya, no? Luke 18:13. So, yung Pharisee, ang sabi niya sa 11, the Pharisee stood and prayed
thus with himself, God, I thank thee. So pinalaki ito na maayos. Pinalaki ito mababait na bata. Pinalaki sa Bible. Kaya sabi niya, God, I thank thee that I am not as other men are. Hindi ako nandadaya, hindi ako nangingikil, hindi ako parehas ako lumaban, hindi ako nangangakiapid sa hindi ko asawa, hindi ako kagaya nitong publican na to, sa mga tao. Self-righteousness. Kaya sabi ng Panginoon, this man who smote his breast went home justified. Yung nagrepent, yun yung justified. Yung hindi nagrepent, nag-justify sa sarili niya, yun yung condemned. Yung nagsabing, wala naman akong ginawang masama laban sa Diyos, yun yung condemned. Yun yung papunta sa impyerno. Self-righteous eh. Aharap ka sa Panginoon, kailangan nakadanas ka na ng repentance. Because all have sinned and come short of the glory of God. So, that is complete salvation. Bakit nagrepent? Bakit naisip nung publican na may atraso siya sa Diyos? Normally, ang isang tao natutuwa pa sa kanyang mga kasalanan. Yun ang normal. Hindi niya na-notice yung kasalanan niya. Nag-enjoy siya sa kanyang buhay. Huwag niyo akong pakialaman. Hindi siya natatouch ng salita ng Diyos, ng preaching. He don't care. That is the normal. He receiveth not the things of the Spirit of God. So how come someone like this publican would have that kind of a realization? That is the Spirit of God touching his heart. It is still God who initiated the process. Kagaya ng thief on the cross. Ang sabi ng Luke 23, 41, 43, sabi niya sa dati, yung before that time, Luke 23, before the verse 41, both of them were mocking and say, come down. And also command us to come down so that we will be saved from the cross. But pagdating ng verse 41, no, Luke 23:41, the thief, one thief, was already condemning himself. Saan galing yon? The Spirit of God gave him repentance, opened his heart, and began the process of salvation hanggang na kumpleto. Dadaan ka talaga sa repentance. So, ano nangyari? Sabi niya, we indeed justly. Tama lang na nandito tayo sa krus. Saan galing yun? Meron bang, di ba lahat ng mga nasa preso, sasabihin, wala naman akong kasalanan. Mali ang pag-prosecute sa akin. Pinagkaisahan ako niyang mga prosecutor na yan. Pati yung mga nag-complain, di ako dapat dito. Lahat ng mga masasamang tao nagsasabi, hindi ako dapat dito. Pero yung thief on the cross, sabi niya, we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. Dapat lang nandito nga tayo sa krus. Kasi, ito yung parusa dahil sa mga ginawa nating masama. Tama lang. So, paano niya naintindihan yun? Ba't niya inamin yun? Inamin niya pa in public. Out loud. Sinabi niya ron sa kabila na nando sa kabilang thief. So, malakas yun. Kasi, siya, tapos Panginoon, tapos siya. So, medyo may distansya yun. Sabi niya, kagano. Tama lang na nandito tayo. Di ka ba natatakot sa Diyos? Kasi, makasalanan naman talaga tayo eh. Itong tao na to, ay hindi pala siya makakaturo. Inumuso niya siguro. Itong tao na to, hirap i-drama. No?
So, sabi niya, this man hath done nothing amiss. Wala namang ginawa itong masama. Tayo, tama. Siya, hindi dapat nandito. Kaya, he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Ano yung nangyari? Repentance. Nakita niya ang Panginoon, nakatabi niya for who He really is. Pero nung umpisa, he saw him like just any other man, just like any other criminal, just like any other deceiver. If thou be the Son of God, challenge niya yung claim. Narinig niya na kaya ito nakapako kasi nagke-claim na siya ay hari, na siya ay anak ng Diyos. Tapos may nakalagay pa ritong INRI. Diba? Tatandaan niyo kung ano INRI? Ano yung, ba't INRI? I-N-R-I. Jesus, Nazarenos, Rex, Iudarium. Jesus of Nazareth, King of the Jews. Kaya INRI. Tama yung Catholic doon sa INRI. Kasi yun talaga nakasulat doon. Shortcut lang nila. Pero 3 languages yon: Latin, Hebrew, and Greek. Ang ibig sabihin, this is Jesus of Nazareth, King of the Jews. So, nabasa niya nung thief on the cross. King of the Jews. Pambira, nakapako sa cross, King of the Jews. Bababa ka dyan kung ikaw nga talaga anak ng Diyos. Baba ka. Pababain mo rin kami. Tulungan mo kami. He was a mocker. But he repented. Lord, remember me when you come into your kingdom. So that time, joy in heaven. There was joy in heaven. And he died justified. Diba? Because the Lord said, today, thou shalt be with me in paradise. So he was justified after repentance. It was not repentance that earned him the merit to be saved. It was a process. Don't attribute your salvation to your act of repentance. You will be wrong. Your salvation is solely because of the actions of Jesus Christ alone. Siya lang ang lahat ng kilos ng Panginoon, yun ang nagligtas sa'yo. Pero yung repentance mo, yung pananampalataya mo sa Kanya, yan ay proseso na dadaanan ng puso mo. Kailangan dumaan ka dyan kasi yun ang nakakatuwa sa Panginoon. It pleased God by the foolishness of preaching. It pleased God by giving faith and repentance to the heart, opening the heart. It pleased God to each human being undergo that process and then give him justification. So, hindi yung ganun lang. No? Gusto ko masave. Hindi kaya, kahit di mo nasabihin gusto ko masave, save ko to. Walang ganun. Pinapadaan tayo sa proseso. At nararamdaman mo talaga. Kasi, pag sinabing repentance, talagang heartfelt. Hindi yung lang, parang nagre-respond ka lang sa altar call. Heartfelt. May nararamdaman ka talaga. Masama talaga loob mo sa sarili mo. Yun ang repentance eh. Ang repentance, realization of sin in your system, and it makes you ashamed of yourself. Not proud of yourself, di ba? The opposite. I'm proud of myself. That's not repentance. I'm ashamed of myself. That is repentance. So, yan po ang completed salvation based on undergoing repentance. The next message, if ever the Lord will be pleased, is the other part of the completed salvation, which is longer. It is about
the giving of faith, the giving of belief of the truth. And by the grace of God, we will have that kind of preaching the next time that we come together. So, salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Nawa po lahat tayo nakaranas, nakalasap ng kanya-kanya nating pagsisisi sa kasalanan. Nawa po ay naintindihan natin ang mga scriptures na binitawan. At kung hindi pa, sino man ang nanonood ngayon, hindi mo pa naranasan ang tunay na repentance, heartfelt, and turnaround, and guilt, feeling of guilt, so that you appeal to God, Lord, I am nothing. I am guilty. I am a sinner. And Lord, you are my Savior. Kung wala ka pang ganyang enkwentro with God, maybe this is the time. This is the day. This is the night para makipag-deal ka sa Panginoon about repentance. And once it is true, once it is in your heart, God gives justification. And joy in heaven ensues for those who repent. Tayo po'y manalangin.